Ligtas, komportable at mabilis na biyahe ang nais ng Marcos Jr. administration para sa mga commuter. Kaya naman sinisikap ng pamahalaan na magkaroon ng maraming pagpipilian ng commuters lalo na sa malayong biyahe. Yan ang ulat ni J.M. Thompson. Patuloy na umaarangkada ang iba't ibang programa at proyekto ng pamahalaan para sa mas maayos, maginhawa at mabilis na biyahe ng bawat mamamayang Pilipino tungo sa isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Ang North-South Commuter Railway o NSCR at Metro Manila Subway Project ang ilan sa malalaking proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makatutulong para maibsan ang hirap ng mga ordinaryong Pilipino sa pagko-commute. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., sinisigurado ni Transportation Secretary Banoy Lopez na tuloy-tuloy ang konstruksyon ng transportation projects para ito'y matapos batay sa itinakdang panahon. Instead of kumbaga wasting time sa traffic, you can spend more of it with your families and loved ones. Yun naman talaga po yung layunin po dito ng administrasyon kung bakit minamadali natin at pinapabilis natin mga ganitong proyekto. Bukod pa rito, tuloy-tuloy rin ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa iba't ibang mga infrastruktura para mabilis at ligtas ang biyahe hindi lang ng mga motorista kundi maging ang mga pangunahing produkto na mahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ni Juan. Ilan sa mga ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. na agad inaksyonan ng DPWH sa ilalim ng pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon ay ang rehabilitasyon sa EDSA at sa Maharlika Highway na bumabagtas mula Luzon hanggang sa Mindanao. Hindi rin pinalagpas ng administrasyon ang pagtitiyak na matatapos ang mga kalsada na ilang taon nang nakatenga tulad ng Mabolo Almeda Bypass Road sa Naga City at Alaminos San Pablo City Bypass Road. Kaya inaatasan ko ang DOTR at DPWH na bantayang mabuti ang mga proyekto sa kahabaan ng Quezon patulak ng Bicol at tiyakin tama ang kalidad, matibay at nasa takdang oras ang pagtatapos. Dagdag pa rito, pinaigting din ng Department of Transportation o DOTR ang modernisasyon ng mga istasyon sa EDSA busway para magkaroon ng mga commuter ng mas maayos at ligtas na biyahe. Kabilang na dyan ang Kamuning EDSA Busway Station na binigyan ng bagong bihis at sinabayan pa ng pag-aalis sa tinaguriang Mount Kamuning Footbridge na pinalitan ng bago at pedestrian-friendly na istruktura. Hindi naman tumitigil ang pagbabantay at pagsisiguro ng DOTR at DPWH sa mga proyektong transportasyon sa bansa. Sa katunayan, malaking tulong ang suportang maibibigay ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN para sa railway projects sa Pilipinas. Yan ang nakitang halaga ni Transportation Secretary Banoy Lopez sa naganap na ASEAN Railway Conference 2026. As emphasized by President Ferdinand Marcos Jr., it is time that we end the suffering of our commuters by building and investing in modern and efficient mass railway transit systems. We call on our ASEAN partners to continue working with the Philippines, sharing knowledge, technology, and expertise as we pursue integrated and interoperable railway systems across our region. Kagaya ni Eliza Torres, isang commuter, malaking parte sa kanyang araw-araw na buhay ang oras na nailalaan para lang sa biyahe, papasok sa kanyang trabaho. Mahalaga siya talaga kasi syempre yung ruta, yung transport, yun kasi yung pinakamahalaga, yung ruta ng transport. Actually, nahihirapan talaga yung commuter actually sa paglilipat-lipat talaga. Like for example, from Carousel, lilipat ka ng MRT. So if meron silang na ginagawa na mahabang ruta, much better siya kasi unang-una, hindi ka na magpapalipat-lipat. Totoo yung sinasabi nila na kapag sobrang haba nung kino-commute mo, yung haba ng biyahe mo, parang papasok ka pa lang, parang feeling mo pa uwi ka na. Lalo sa akin kasi from Valenzuela to Guada ako, sobrang layo talaga nung binabiyahe ko. Giit naman ni Secretary Lopez na mahalaga ang suporta ng ASEAN upang maisulong ang mga makabagong paraan at tulong sa pampublikong transportasyon sa bansa. With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries. We all must demonstrate our solidarity as it is in our best interest
and we owe it to future generation. A better future and an upgraded standard of living and quality of life for all. Samantala, patuloy rin ang pagdevelop ng Department of Science and Technology o DOST ng mga paraan upang makatulong sa ating mga kababayan ang pinaigting na paggamit ng electric vehicles. Kasalukuyan, nagkaroon na ng mga electric trike, electric jeep at electric ferry na ngayon ay tumatakbo sa Pasig River. Tulad din ng ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA, ibinalik ng kanyang administrasyon ang biyahe ng iconic Love Bus sa ilang bahagi ng Metro Manila at maging sa Cebu. Bukod sa libre na ang pasahe, eco-friendly pa ang mga bus na gamit dito. Dagdag pa rito, mayroon ding electric tranvia at mga hybrid road train bus. Nakita rin ng DOST ang kahalagahan ng pag-convert ng mga tradisyonal na tricycle para maging electric tricycle. Kaya nag-develop sila ng conversion kit para sa mga tricycle na degasolina. Nagpupundar po kasi tayo para sa kinabukasan. We are not building only for today. We are building also for tomorrow. Mula sa mga daanan at sakayan, inaasahan na ang biyaheng ito ay magtutulay tungo sa isang destinasyong magbibigay ng mas maayos at ligtas na buhay. J.M. Thompson, para sa Bayan.